Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Associate Pastor Michelle Pineda ng Queens Rubaco Luther Church ang makakasama ninyo dito sa ating daily devotion, Tinapay mula sa langit. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna'y manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Dalangin ko na ikaw ang manguna, banal na espiritu sa inyong lingkod at sa makakarinig ng aming devotion. Buksan mo nawa ang aming spiritual na isipan, puso, maging ang aming spiritual na tenga nang sa ganun ay marinig ang dapat marinig. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin at nawa ang aming marinig ay isa pamuhay namin ito sa aming pang-araw-araw na gawain. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. At sa ating pagpapatuloy, tayo po'y babasa sa Joshua 3:1. In KJV, then Joshua rose early in the morning, and they set out from Acacia Grove and came to the Jordan, he and all the children of Israel, and landed there before they crossed over. Ang pamagat po ng ating pagninilay-nilayan ay Israel at the Jordan River. In Joshua 3:1, the Israelites prepared to cross the Jordan River and enter the Promised Land, emphasizing the importance of the following: the Ark of the Covenant, which represents God's presence. At sa verse na ito, makikita kung paano nag-transition at paano sinubok ang pananampalataya ng mga Israelites sa pangunguna ni Joshua. Kung paano din sila inihanda na harapin ang mga challenges para marating ang Promised Land. Sa chapter na ito, ang pasimulan at tanda ng kahalagahan ng transition sa mga Israelites na sa kanilang pagtawid mula sa ilang or wilderness papuntang Kanaan. Sa pangunguna ni Joshua, mararating nila ang pangako ng Diyos kay Moses na bagamat di nangyari sa kanyang pangunguna, ito na may pinagpatuloy sa leadership ni Joshua. Sa kanyang pangunguna, makikita natin ang pagiging proactive leader niya na mababasa natin sa unang talata sa Joshua rose early in the morning. So ibig sabihin sa kanyang pangunguna, makikita ang commitment to fulfill God's command at ang mga Israelites ay handang sumunod sa kanya sa pagtawid sa Jordan River. Katunayan sa kanilang paglisan sa Shittim patungong Jordan River ay patunay na nagkaroon na sila ng obedience and willingness to follow God and through the leadership of Joshua. Marahil sa kanilang pagtawid or sa kanilang crossover, sila'y huminto bago ang actual na pagtawid. Inihanda ang kanilang mga sarili to reflect and to pray na maging maayos ang kanilang pagtawid. Ang Jordan River ay may represent us on the obstacles, challenges, and potential for failure that Israelites face. Ngunit sa pagtitiwala ng mga Israelites sa Diyos at sa pangunguna ni Joshua, sila ay malayang sumunod at nagtiwala sa kanila na malalampasan ang lahat ng obstacles, circumstances na kanilang mapapagdaanan. Nais ng Diyos na tayo ay magtiwala ng lubos at sumunod. Nang sa ganon ay ating marating or maganap ang nais niyang ipagawa sa atin. Sa ating paglakad, sa kapanahunan ngayon sa ating paglakad bilang mga tagasunod ni Kristo, marahil nakaranas din tayo ng transisyon ng ating buhay. Naroon na tayo ay nangihina na hindi na magpapatuloy. Ngunit ang Diyos, ang salita ng Diyos ang siyang nagpapalakas sa atin. Gaya nga ng mga Israelites na patuloy na sumusunod at pinanghahawakan ang pangako ng Panginoong Diyos na ang Promised Land ay kanilang marating. Tayo rin ay ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa pagsunod natin kay Jesus Christ. As we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, marami mga consequences, obstacles, circumstances na dapat nating maranasan. Ngunit sa pagtitiwala natin, ito ay ating malalampasan. Sabi nga doon sa Efeso 1:3, pupurihin
Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkaloob niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Kaya't naniniwala po ako na anumang unos, problema na dumating sa ating buhay ay malalampasan natin basta't kasama natin ang Diyos at i-acknowledge natin ang banal na Espiritu sa ating buhay na siyang magtuturo sa atin ng mga dapat at hindi dapat natin gawin. So sa verse na ito, makikita natin sa Joshua 3 na ang pinaka salita niya na iiwan sa atin ay yung kung paano natin iseset sa ating mga isipan ang powerful demonstration of faithfulness and obedience and yung willingness to move forward despite the challenges of our lives. At halimbawa nito ay kung paano natin tatayuan bilang isang mananampalataya ang mga bagay na alam natin sa panahon ngayon ay marami tayong dapat malampasan or mga temptation na dapat nating malampasan. At kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon at ang mga pangako niya ay hindi niya tayo iiwan or nor pababayaan kahit gaano man kalabo ang mga daanan natin or napaka-imposible na dapat nating marating. Ipagkatiwala natin ito ng lubos nang sa ganun ay ang Diyos ang magbibigay ng liwanag sa atin sa bawat isang mananampalataya. Kaya tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, muli po kami ay nagpapasalamat sa mga bagong revelasyon mo sa aming buhay. Paano kami humakbang or moving forward towards our goal na sa huli kami ay makakasama mo at magtatagumpay. Dalangin din po namin ang bansang Israel na sa kasalukuyan ay nakakaranas ng kaguluhan at alam namin na ito po ay nakatakda na. Ngunit pinangahawakan po namin ang iyong promise na iingatan mo sila at poproteksyonan at kami man din ay nananalangin sa bansang Israel na ang mga pangako mo ay hindi mababaliwala, Panginoon Jesus. Ingatan mo sila at mananagumpay sa kanilang napapagdaanan ngayon at hindi mo sila iiwan o pababayaan. Kaya dalangin po namin ang kapayapaan sa buong mundo. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa pagsama niyo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Malaya po ninyong i-share ang programang ito, Tinapay Mula sa Langit. Nang sa ganun ay kayo man din ay mapagpala sa iba at hanggang sa araw ng bukas tayo po'y magkita-kita muli. To God be all the glory.